Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta kayong lahat? Okay, so yan guys, by the way, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. Okay? Then papollow na rin guys sa ating Facebook page, J Diaries. Okay, so tingnan natin kanina ba tong love reading. And pa-comment na rin guys sa baba, no? Full moon pa naman para maisama ko kayo sa aking manifestation. Okay. Last full moon na po ng December 2025. Super moon. Pinakamalaking moon, pero parang same lang sila nung moon ng October. Okay. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong the Grim Reaper. The relationship is over. No second chance. Grow and transform your life. So guys, kung ina-expect mo na parang baka etong relationship na to is meron pang pagbabago or baka may mangyayari pa, sabi rito guys, ikaw na yung kailangan mag-give up. Kasi wala nang pagbabago to. Wala nang mababago dyan. Yung pinapakita sa akin dito guys, kung ano yung personality ng person mo ngayon, yun na talaga siya. Yung malinaw na pinapakita rin sa akin dito, parang ilang beses na to nabigyan ng chance. Maraming chance na to. Okay, sabi nga dyan, no, the relationship is over. Parang sobra na. Parang masasaktan ka lang ng paulit-ulit kung bibigyan mo ng chance to. Oo. Tignan natin. Okay. Oops. Kanina po itong love reading. Meron tayong ascending. Transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. So, parang may pagtatagpo na mangyayari ulit dito, guys. No? So, kung ex mo na to, parang may pagtatagpo. Pwedeng matagal na kayong hiwalay na tong taong to. And yung pinapakita sa akin, pwedeng unexpect nyo na wala ng second chance. Kasi masyado ng komplikado. Masyado ng komplikado sa side niya. Masyado ng komplikado sa side mo. So, parang naisip niya na parang malabo ng magkaroon pa ulit ng connection. Kasi pwedeng may mga tao na maapektuhan, may mga tao nang mas masasaktan. Okay, so yun po yung pinapakita sa akin dito. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kasi ito, may pagtatagpo daw ulit eh. Kumbaga, parang siguro, kaklase mo siya nung college, high school, or elementary, pwedeng schoolmate. Or ex mo. Tapos parang bigla kayo magtatagpo ulit. Okay? Cupid's arrow. Parang tatamaan sa'yo ulit. Mai-in love. Ma-attach. Okay. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong mask. Not showing true feelings, hide, personify, pretend, deludge, gaslighting. Hindi naging maganda yung relationship mo, no? Kumbaga, maraming nangyari. Parang malas nga sa pag-ibig kasi ilang beses ka na sigurong na-involved sa mga gantong klase ng relasyon na parang niloloko, sinasaktan, tas paulit-ulit lang, guys, no? Then ngayon pwedeng nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng amor na pumasok ulit sa relationship hanggang sa parang dumating to. So, yung iba sa inyo guys, parang lagi kang, siguro medyo uto-uto kayo pagdating sa love, no? Lagi kayong bigay ng bigay. Hindi naman siguro talaga totally parang uto-uto. Masyado lang kayong mabait. So, kahit ramdam nyo na ginagago kayo, sinasaktan lang kayo, parang mas angat pa rin yung naaawa kayo or
Parang ang nangyayari, binibigyan nyo sila ng karapatan, nasaktan kayo. Kasi nga, ganito yung nangyayari. Okay, tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the chaser. Oh my God. May hahabol sa'yo, oh. Hahabulin ka ng person na nang abandon na sa'yo. I know, chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. So, siguro nung una, naghahabol ka rito, parang takot ka pa, di ka pa ready. Pero ito guys, someone na sa'yo, inabandon na ka, yung parang hahabol sa inyo ulit, pabalik, then takot siya na parang talagang maramdaman na nakamove on ka na, or takot siya na parang literal na ayaw mo na, samantalang siya yung nang iwan. Okay? So, ito guys ha, mapagpanggap itong taong to. Kung ito yung ex mo, the Grim Reaper, kaya sabi diyan, wala nang second chance. Masyado na din komplikado, pwedeng meron na rin siyang karelasyon, meron ka na rin karelasyon. Malabo na rin. So, siguro sa inyo, sa end mo, naka-move on ka na. And may pagpanggap, no? Kumbaga may panggagaslight na gagawin itong taong to. Tapos, medyo, sweet. Expect mo yung pagiging, niya, ganyan. Pagiging sweet. Kasi nga, yung nakikita ko sa kanya, ginagawa niya yon or gagawin niya yon para maramdaman mo na, ay, patay na patay talaga ako sa'yo. Ulol na ulol ako sa'yo. Okay. So, ayun. Tignan natin. Kanino tong love reading? Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So, ayan. By the way guys, bago tayo mag-proceed sa ating reading, ayan, sa mga nag-aantay po ng discounted reading, yearly ko siya ginagawa, tuwing December, year-end, discounted reading. Okay, so sa mga interested, message lang kayo para makahabol kayo sa ating discount. Sa ating discount. So, syempre, paano ka makakasali sa discount? Sabihin mo lang na napanood mo yung video ko sa YouTube para aware ako. Okay? So, yun lang. Ganun lang kadali. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Okay, so tignan natin. Additional message. So, ito guys, medyo nasasaktan, nahihirapan. Siguro nung nakita kanya ulit, nagkaroon ulit kayo guys ng pag-uusap, parang nasabi niya sa sarili niya, ay sayang. Parang okay siya ngayon, masaya yung buhay niya ngayon. May panghihinayang to, no? Kasi parang naging maayos yung buhay mo nung iniwan ka nito. Naging maganda yung buhay mo nung iniwan ka nitong taong to. So, yan po yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong, ayan, axe, di ba? Ex mo talaga tong taong to, yung tinutukoy dito sa reading. Kasi breakup, separation, stop pattern, silent treatment, abandonment. So, matagal-tagal kayo hindi nag-usap. Okay, until now, wala na. Hanggang sa parang naka-move on ka na. Hanggang sa parang wala ka ng pakailam sa taong yan. So, yun yung pinapakita sa akin dito. May may pagnanasa. Parang may nararamdaman pa siya eh. I think lately niya lang ikaw nakita ulit. Then, may kakaiba siyang naramdaman ulit. No? Parang bumalik yung pagmamahal. Siguro yung ginawa niya kasing break up dito, bigla ka na lang iniwan, hindi ka na niya tinignan, hindi ka na niya guys gustong makita. Kasi baka bumalik eh. Baka bumalik yung love or baka sa end niya is hindi na hindi na siya tuluyang umalis. Baka mapigilan. So, yung pag-alis niya guys is dire-diretso. So, yun yung po yung sinasabi dyan, no? Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading.
Oh, talking. Naku, guys. Wala ka nang pakialam sa taong to, pero parang gusto kanyang kausapin ulit. So, pwedeng may mabubuong conversation ulit or mag-uusap ulit kayo nitong taong to. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, wala ka ng tiwala eh. Kasi ang dating sa akin dito, ang iniisip mo eh, baka meron siyang iba, may interested siya sa iba, may gusto siya sa, meron pa rin siya ibang nakakausap, baka pinagtitripan ka lang niya, kaya gusto kanyang kausap ngayon. So, ganun po yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. So, ikaw siguro single ka pa rin until now. Then, siguro, tinatanong niyo, kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba ngayon? Ano bang ganap sa buhay mo ngayon? So, pag sinabi mong single, sabihin niya, parehas pala tayo, sinaktan, ganito. Dahil sinabi mo, oo nga eh, ako din sinaktan mo eh, nung iniwan mo. Diba? Mga ganong hanash. So, ito kasi guys, nagmi-mirror. So, parang medyo same kayo ng ano ngayon, karanasan. Yung iba naman dito guys, pwedeng naudlot lang na pagmamahalan. Yung iba naman, pero guys, malinaw talaga ex sa akin eh. Oh, pwedeng ex mo yung taong yan. So, pag sinabi kasi guys, mirror, parang twin flame, no? May same kayo na pangyayari sa buhay. Okay? Tingnan natin. Meron tayong not enough. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. So, eto guys, medyo ano siya, medyo down, no? Medyo pa-victim siguro ang hanash nito sa inyo. Like, pag kinausap ka niya, sasabihin niya, ako nga ganito, iniwan, sinaktan. So, totoo, baka siya lang talaga yung nanakit. Kasi nga, maralaman mo naman yun eh. Or baka naman kasi guys, ikaw lang talaga sinaktan. Tapos eto, yung pinalit niya sa inyo, siya yung sinaktan. Ginagaw, no? Maling tao yung pinili niya. So, ngayon kasi guys, medyo frustrated talaga to sa relasyon niya. As in, broken-hearted to. Kaya nga siguro, hinanap ka ulit or hahanapin ka ulit na tong taong to. At may paghahabol talaga siya guys. No? Pwedeng hindi mo naman makikita eh na kung ano ba talaga. Medyo mixed signal yung ipaparamdam niya. Like, ramdam mo naman na may paghahabol pero wala siyang ginagawang action. Okay? Hindi mo mararamdaman sa kanya na, ito na ba yung effort niya? Ito na ba yun? Kasi ikaw, boundary, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. So, more on, focus ka sa stability mo. Okay? So, mas nagpo-focus ka dun sa mga bagay na kung saan mas nasisecure mo yung future mo, no? Yan po yung pinapakita sa akin dito. And, again, mas nakikita kita na someone na mas focus ka sa goal mo, focus ka sa family mo, focus sa pagpapaganda, pagpapagwapo, pagpapamacho. So, siguro kung bakit siya na-attach, kasi nga, eto ka na eh. Iba yung aura mo dito, iba yung dating mo dito. Di kagaya nung iniwan ka niya, siguro losyang. Ngayon, natutunan mo mahalin yung sarili mo. Ingat ka ha, baka naman. Sa pagbabalik niya guys, ayun, kung kailan naging maganda na yung pangangatawan mo, yung itsura mo, sana naman ang sisira nun guys. Okay? Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. With you, forever feels real. So, nagre-reconnect talaga yung energy yung dalawa. Ayan no, may reconnection na nangyayari. So, pwedeng may kasalanan ka rin. Baka naman kasi hindi ka showy that time. Nung kayo pa. Kasi kaya, naghanap ng ng pagmamahal sa iba. Kasi hindi niya na na-feel yung pakiramdam na mahal mo siya. Parang lagi na lang may pagtatalo. So, I think kaya siya naghanap ng iba. Or pinili niyang i-end na lang. So, ito yung sabi rito, with you forever feels real. So, nandun sa point na, ikaw lang siguro yung nagtrato sa kanya ng tama. Ikaw lang yung nagparamdam sa kanya ng maayos. Minahal ng maayos. So, yan yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? By the way, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong no challenge is too big for us to overcome.
Ayan. So, sabi niya rito guys, parang nung panahong hirap na hirap ang inyong pamumuhay, iniwan ka niya. And ayun na nga, iniisip niya na dapat pala, pinagpatuloy niya at parang dapat magkasama pala kayo na sinulusyonan para ma-overcome yung problema na yan. So, yun nga, iba kasi, ngayon niya lang ito nare-realize na parang nung panahong hirap na hirap kayo, ikaw hindi ka sumuko, siya sumuko, no? Tingnan natin. So, ex mo to guys. Malinaw yung pinapakita ng card. Pero sabi nga rito, no second chance. Siguro, buo na yung decision mo. Talagang wala na. Okay? Tingnan natin. Meron tayong each small step carries you forward. So, yung sinasabi rito guys, hindi ka naman agad-agad nag-move on. Kumbaga, nag-emote ka pa nung panahong iniwan ka niya, talagang mahirap, no? And nakikita ko na parang napakaliit nung paghakbang na ginagawa mo dyan para lang maka-move on, para lang literal na matanggap mo na, ito na yung kinahihinatnan. So, yan yung sinasabi sa akin dyan, guys. Okay? So, by the way, tingnan pa natin. Meron tayong, despite everything is still believe in us. Ngayon ko lang nakuha tong card na to. Meron pala na to. I know, despite everything is still believe in us. So, ibig sabihin, tinutukso kayo. Okay? May mga taong hoping pa na magkaayos kayo. Pwedeng sa side niya at sa side mo. Parang sinasabi na, sana magkaayos kayo ulit. Sana maging okay kayo ulit. Mga ganun yung pinapakita sa akin dito. And sinasabi dito na parang, basta, maraming boto dito sa pagmamahalang ito. Maraming may gusto na sana maayos pa to. Sana nga maayos pa. Parang ganyan yung sinasabi sa akin dyan. And supportive. Siguro mahal ka ng pamilya niya. Or mahal siya ng pamilya mo. Okay? So, by the way, tignan pa natin additional message. Di ko pala ito nakuha. No, additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong star, hope, healing, spirituality, wish fulfillment, and success. So, ito guys, talagang pinaka-main focus mo is yung career mo. Ayan o. Actually, malakas yung pakiramdam mo eh. Parang hindi naman totally nag-assume ka, pero ramdam mo na, or ramdam mo na parang ay babalik pa tong taong to. Kahit nung panahong iniwan ka niya na ang dating sa'yo, parang wala na. Pero ramdam mo na parang babalik pa talaga siya. And ito na nga, mukhang may pagbabalik na mangyayari. Okay, yun nga lang guys. Possible na nag-heal ka na eh. Hindi ka naman na ganun ka-attach. Meron tayong 10 of Swords, ending pain, defeat, failure. So, yung pinapakita sa akin dito guys, ito kasing 10 of Swords is pagtanggap to. I think, naalala mo nung panahong binetray ka niya. Tanggap mo na rin na talagang nangyari na. Or, yun na yung ginawa niya sa inyo. Yun nga lang guys, parang ang dating kasi, wala man lang siyang nare-realize. Hindi niya man lang iniisip, parang ang yabang pa niyang bumabalik sa inyo. Parang di ka man lang ba nag-sorry? Wala kang nararamdaman? Parang wala, naubos ka na sa taong to. Ramdam mo yung panggagamit, ramdam mo yung ganon. Siguro may takot kang nararamdaman na baka perahan ka, gamitin ka na naman, tas pag okay na siya, iwan ka na naman. Meron tayong Ace of Cups, new love proposal, offer marriage, new relationship. O, diba? Pero sabi nga dito guys, wala nang second chance. Pero nasa iyo pa rin kasi may new person na paparating pa pala sa inyo. Kasi may bagong pagmamahal na parang possible na mag-offer sa inyo guys ng marriage. Baka yung next relationship mo, doon ka na ikasal. Ngayon, pwedeng sinusubok ka kung bakit bumabalik to. Sinusubok ka kung tanga ka pa rin or ano ka pa rin, kaya ka pa rin utuin. So, lakasan mo yung loob mo, tatagan mo yung pakiramdam mo, no? Huwag mong hayaan na mabilog ka na naman nitong taong to. So, for my opinion, guys, kung ako'y tatanungin nyo, baka hindi na siya worth it. Okay? And alam nyo, dapat alam mo yung worth mo. No? Hindi dapat hanggang ganito lang. So, by the way, guys, malakas yung energy ng air and water dito, no? So, air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka Cancer, Pisces, and Scorpio.
So, by the way, tingnan pa natin. Dun tayo sa emosyon ni person mo sa'yo. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. So, parang nagmamature. Nagmamature talaga siya. Siguro nung kayo pa, immature talaga siya doon. Kumbaga, gusto pa niya guys na mag-explore, ang dami niyang nare-realize, ang dami niyang gustong gawin, di pa siya tapos sa pagkabinata, sa pagkadalaga niya. So, ganun yung nakikita ko rito. Then ngayon, iniwan ka niya kasi nag-explore yung energy niya that time. And hindi pa siya totally matured that time. So, yung sinasabi sa akin dito, isip ba tayong minahal mo na? Tignan natin, ano yung nararamdaman, ano yung emosyon niya sa inyo ngayon. Meron tayong kapin. Ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. So, ending. Ayun gusto niya talaga guys na mabuo kayo. Kasi ito na ending. And gusto niya guys ng new beginning. Na parang, okay na ako ngayon. Matured na ako. Alam ko na yung mga bagay-bagay. Feeling ko ready na ako. Diba? So, yun yung pinapakita dyan guys. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Nararamdaman niya. Kasi ito yung nararamdaman niya. Gusto niya talagang bumalik sa inyo, guys. As in, gustong-gusto niyang bumalik. Meron tayong mirror. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect, our wounds, introspection. So, yung pinapakita sa akin dito, guys. Ano to? Parang siya. Nagmi-mirror, no? Parang feeling niya may kakaibang connection kayong dalawa. Feeling niya, baka twin flame kayo kasi nung panahong nag-end kayo, parang lagi ka pa rin niya naiisip, lagi ka niya naalala, and parang lagi siyang, ang dating is parang lagi siyang hinihila pabalik sa inyo, parang sinasabi na, magbalikan kayo, ayusin nyo yan. Ganun yung dating sa kanya rito, na kung bakit hindi kanya guys, kayang bitawan or kalimutan, kasi yun yung naiisip niya dyan, Okay, yung naiisip niya, bakit hindi ko makalimutan yun kahit ang tagal na ng panahon? Bakit parang like ko siya naaalala? Mga ganong bagay. So, ito kasi yung dahilan. Okay? So, titignan pa natin ha. Ito yung nararamdaman niya sa inyo, by the way. Okay, paano ka tignan ng person mo ngayon? Ano yung nakikita niya sa inyo ngayon? Paano kanya tignan? Ano yung nakikita sa iyo ngayon ni person? Meron tayong wedding. Ayan. Gusto ko niyang pakasalan. Parang this time, gusto ko na niyang panindigan talaga. Buong-buo na yung loob na itong taong to. May paninindigan na to. Ascending, transcending, obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Ang laki ng pagbabago na itong taong to, guys, ha. And sabi niya, medyo naging mahina talaga siya noon kasi nagpatukso siya sa snake. Nagpatukso siya Nagpadala siya sa tukso. And eto, guys, may wedding ring. Gusto niyang ibigay yung assurance. Hindi mo man hinihingi, pero gusto niya bigyan ka ng assurance na, yung assurance na yun is para isipin mo na talagang ready na siya, na talagang may pagbabago na sa kanya, na parang this time seryoso na talaga siya. So, ang laki ng regret, ang laki ng panghihinayang nung taong yan sa inyo. Okay? So, ayan, yung tingin sa inyo ng person mo, guys, parang hindi ka nag-time ng hinanakit, hindi mo siya pinost sa social media. Siguro nag-emote ka sa social media. Pero ang dating sa kanya, hindi ka naman hindi mo siguro siya pinahiya, hindi mo siya inaway, parang pinabayaan mo. O, yun yung gusto mo, sige, bibigay ko yung kalayaan mo. Tinanggap mo, nasaktan ka, pero mas nanahimik ka. Ganon. Napaka-matured. Tignan natin kung ano naman yung gagawin niyang hakbang o ano yung mga plano nitong taong to pagdating sa connection yung dalawa. Okay, ano yung mga plano nito ni person? Ano yung mga plano niya?
Meron tayong not today. Not dealing hurt, avoiding a conversation call person, boundaries, still angry. Ayan. Natatakot pala siyang kausapin ka ng una. Matagal niya na talagang gusto kang kausapin, na kahit nung fresh pa daw to. Yung problema lang guys, ang dating sa kanya, takot siyang mapahiya, takot siyang mapagalitan or masaktan. Or medyo duwag kasi siya eh. Mahina yung loob niya. Nandun siya sa point na takot siyang ipamukha sa kanya kung ano yung mali niya. Takot siya na masumbatan. Takot siyang ibato mo ng ibato sa kanya yung mga pinagagawa niya, no? So, gusto kanya kausapin. Gusto pala niyang maghabol sa inyo nung umpisa pa lang. Pero yun na nga, parang moving forward na lang siya. Naisip-isip ka pa rin yan that time. Pero hanggang sa nag-move on, nag-recover na lang. Parang pinanindigan niya na lang kung ano yung pinili niya. Okay? So, by the way, tignan pa natin yung plano niya sana. Tignan natin. Kasi ito ending yung beginning. Ibig sabihin, gusto pa na sana niya talaga maghabol. Hindi naman niya sana paabutin ng ganito katagal. Pero ngayon kasi guys, mukhang pinahupa niya na rin muna yung tension. And mukhang hindi rin naman daw sila nag-work ng isa. Kaya guys, parang lagi kanya naaalala. Looking at your photos, missing your nostalgia, make new memories. So, lagi kanya naaalala, tapos ako kumpara kanya. Alam nyo guys, hindi na deserve yung ganitong cheater. Pag cheater na, i-let go nyo na. May mga tao kasi tumatanggap pa rin. Oo, lalo na kung may mga anak sila. Pero this time guys, baka hindi na worth it. Okay? So, sige, tingnan natin yung message niya. Okay, message. Wait lang guys. Ano yung gusto niya sabihin? Energy. Meron tayong, you're my favorite, you're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. So, dati kasi, ikaw yung lagi nalalabasan niya ng problema, tapos nakikinig ka lang, then, hindi mo siya, parang sinusupport mo lang siya. Then, siguro, taliwas doon sa pinili niya eh. Parang, hindi siya makapag-open doon. Tignan natin. Meron tayong, I'm single. Oh, single daw. Single si person. Okay, I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Diba, hindi pa siya ready. Unless ikaw yon. Tignan natin, meron tayong no one compares. No matter how many people I've met and experienced, there's no one who compares to you. So, yun. Walang katulad. Hindi ganyan makukumpara ka niya doon sa person niya. Pero, may kakaiba. Kakaiba ka sa lahat. So, tignan natin guys yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Leo, Virgo, Aries, Taurus, and Gemini. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, Virgo energy. Last one. Capricorn, Leo, Taurus, Pisces, Gemini, and Aries energy. Okay? So, tignan naman natin guys. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo ngayon sa person mo? Nararamdaman mo ngayon kay person? King of Cups. Ramdam mo naman, mahal ka pa rin ito. Pero kasi yung energy mo is Queen of Swords. Medyo ano ka na, dominante ka na. Parang ready ka pa rin naman natanggapin tong taong to. Unless, yun nga, yung assurance, and kung may pagbabago, and kung ibibigay niya yung security na gusto mo. Ngayon, kung hindi naman niya yan guys gagawin, wala din. Kasi mas matalino ka na ngayon. Hindi ka nakatulad ng dati. Mas matalino ka na ngayon. Okay? Mas iniisip mo na ngayon kung ano mas mabe-benefits mo sa tao. Especially sa taong to. Actually, yung pagiging, sabihin na natin guys, medyo takot kang magamit, no? Yung ganong pag-uugali mo, applicable lang yun sa person mo. Kung tingin ng person mo is mukhang pera ka, applicable lang naman sa kanya yon. Kasi gusto mo, meron siyang gawing plano. Meron siyang hakbang na gawin dito. Okay? So, by the way, tignan natin ano yung magiging plano mo dyan kay person. Ano yung magiging plano mo kay person? O, diba? Isusumbat mo lang na isusumbat dito yung mga ginawa niya. Na sinaktan ka niya every time na magkamali siya. Yung tipong, masunog niya lang yung sinaing. O ba't nasunog yan? Iniisip mo pa siya, no? May trigger na. So, Five of Pentacles, di ka makukontento sa effort itong taong to. As in, gusto mo ng
something more. Ano, parang itodo mo na, ibigay mo na yung kaya mong gawin. Ngayon, wala ka namang kayang gawin. Parang iiwan mo to. Hindi na siya mahalaga. Parang ganun. Zodiac sign. Meron tayong Leo, Virgo, Cancer, and Aries. Sa side mo to ha. Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Aquarius, and Pisces energy. So, in the near future, ano na yung magaganap sa future? Ano na magaganap sa future? Ten of Pentacles. Queen of Pentacles. Ikaw kasi is dito, Mary, na ano, like, gusto mo yung someone na good provider. Ngayon, kung hindi mo ma-feel sa person mo na good provider siya, di ka mag-aalangan dito. Ilalet go mo siya. Tanggap mo na yun. Sinaktan ka na niya. Ano pa expect mo sa kanyang baka masaktan ka pa ulit. Ulit-ulitin niya lang yan, guys. Kaya ingat. Okay? So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!